Hey guys, what are you doing? Tumbang preso, gusto niyo sumali? Yeah! Ew, ang dumi-dumi niyan. Ang pupur niyo naman, wala pa kayo mga ganito. Let's dito. Maganda to, try mo. Kaya na nga guys, maglalang tayo ng online games. Narinig niyo ba yon? Oo, narinig namin. Yung mga huli ng mga ibon? Hindi ko sigurado. Tara, tignan natin. Tara. Guys, stop. Did you hear that? What? Oh, look, guys. Let's follow them. Oh guys, what are you doing? Yeah! Go! Hello. Ikaw ba yung naririnig namin? Sino ka? Mag-isa mo lang ba dito? Sino ka ba talaga? Gusto niyo bang makinig ng aking kwento? Kwento? Oo, gusto namin yan! Tara, sundan niyo ako. Tara! Pamilyar ba kayo sa mga anghel, mga bata? Opo! Narinig niyo na ba ang kwento ng dalawang anghel? Hindi pa po. Kung gayon, babasahan ko kayo ng kwento tungkol sa dalawang anghel. Ito ay isinulat ni Emilito Pasano. Inutusan ni Jesus na maglakbay sa mundo ng mga tao ang dalawang anghel upang makilala ang mga ugali nito. Sa kanilang paglalakbay, sila ay ginabi at naghahanap ng matutuluyan. Sa kanilang paghahanap ng matutuluyan, ang una nilang nakita ay isang napakalaking bahay. Doon tayo, makiusap tayo, at baka sakaling tayo ay patuluyin nila. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang bumungad sa dalawang anghel. Ang leeg niya ay puno ng nakasisilaw na ginto. Maging ang kanyang kamay ay punong-puno ng porselas. Maging ang kanyang mga daliri ay may mga gintong singsing. Magandang gabi, Ginoo. Kami po ay ginabi sa aming paglalakbay. Maaari po ba kaming makituloy sa inyong tirahan? Hindi agad nakasagot ang matanda, bagkus ay tinitigan lamang sila mula ulo hanggang paa. Nag-alinlangan ang matanda sapagkat sila'y nakabalag kayo at hindi alam sila'y mga anghel. Ngunit sa pakiusap ng mga anghel na nagbalat kayong tao, sila rin ay pinatuloy. Sige, pumasok kayo at dun kayo matulog sa nabahanting kwarto. Alam niyo ba kung saan pinatulog ng matanda ang dalawang anghel? Saan po? Tignan natin. Sila ay pinatulog sa isang masikip na kwarto na may matigas na higaan. Hindi sila inalok ng makakain kahit na alam ng matandang mayaman na sila ay nangangatok sa gutom. Nung sila ay matutulog na, nakita ng nakatatandang anghel na may butas sa dingding ng kwarto. Inayos niya iyon at isinarado ang butas. Nakatingin lamang ang nakababatang anghel sa mga nangyayari. Kinabukasan, sila ay nagpasalamat at umalis na. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Naglakbay muli ang dalawang anghel at napunta naman sila sa isang bukid. Ay, nagugutom na aking kapatid. Hindi ko na talaga kaya. O sige, teka lang Sa banda roon ay may maliit na kubo. Halika, tignan natin at tayo ay magtanong sa kanila. Ginabi na po kami at nagugutom na. Nakakahiya po, ngunit manghihingi po sana kami ng pabor.
na kung may kaunti kayong tinapay ay maaari po ba kaming humingi para kami makaraos sa gabing ito? Oo, meron kami rito. At gabi na rin masyado para kayo ay maglakbay. Kaya dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Pinapasok ng mag-asawang matanda ang dalawang anghel sa kanilang munting tahanan nang walang pag-aalinlangan at may mga ngiti sa kanilang mga labi. Gutom man ay hindi pa rin masyadong nakakain ang nakababatang anghel sapagkat napansin niyang ang ibinigay sa kanila ay ang tanging pagkain ng mag-asawa. Inalok niya subalit ipinilit ng mga matatanda na sila ay kumain sapagkat malayo pa ang kanilang lalakbayin kinabukasan. Maliban doon, pinatulog sila ng mag-asawa sa kanilang higaan at ang mga matatanda ay natulog sa sahig. Maaari muna kayong matulog sa aming higaan. Kami naman ng aking asawa ay dito muna pansamantala sa sahig. Bumalik sa loob ng kubo ang nakababatang anghel na may galit. Bakit mo ito ginawa? Iyong mayamang matapobre, hindi tayo inasikaso. Pero inayos mo pa din ang dingding ng kanyang bahay. Ngunit itong mga matatandang halos lahat na mayroon sila inalay sa atin. Pero hinayaan mo pa ring mamatay ang kanilang alagang baka. Bakit? Naiintindihan ko ang ngit-ngit mo, munting anghel. Pero nung nandun tayo sa mansyon ng matandang matapobre na sinasabi mo, ay nakita ko na may kayamanan sa butas ng dingding. Hindi pa niya iyon nakikita. At dahil sa masamang ugali niya, ay tinakpan ko iyon. Kagabi naman, dumating ang anghel ng kamatayan. Kinukuha ang matandang babae pero dahil mabait sila sa atin, ang kanilang bakang aking ibinigay, kaya ito'y namatay. May natutunan ba kayo ngayong araw, mga bata? Opo! Na dapat maging mabait at huwag mapanghusga sa kapwa. Tama. Kaya naman, napagtanto namin na mali pala ang aming inasal kanina. Sana mapatawad niyo kami. Oo naman, friends na tayo. Tama yan, mga bata. Kaya naman, sa ating buhay maraming ganitong kwento. Kadalasan, nauunang ating pangkukusga. Pero ang ating nakikita ay maaring hindi tulad ng ating inaakala. Tayo ay binibiyayaan sa paraang madalas ay hindi natin alam. At yan ang kwento ng dalawang anghel.